Hello guys, good evening. Welcome to my YouTube channel. Punta tayo doon, magpakain tayo ng nako, wala nang itsura si Lola sa daming trabaho. Ayan ang Isabela. Awa ng Diyos, tumigil ang ulan guys, kaya may awang Diyos na maidyo na gano'n. Yung binili kong order ko sa Shopee. Hindi ito yung order ko talaga. Hindi ito, pero ito naman yung binigay. At pasalamat na lang ako. At saka inalis ko na yung Shopee. Inalis ko na yung application na Shopee guys. Kasi kailangan na mag-ipon tayo guys. Kasi hindi naman pwede na po order ka na ng mga halaman. Mga halaman ang mamahal. Hindi naman nabubuhay, namamatay. Kaya focus ko na lang yung gardening. Pero hindi na ako bibili ng mga mahal na halaman. Ito guys, magpakain tayo ng isda. Yan, pakainin natin yung isda. Virus na naman, kaya uso ng virus. Mag-ingat-ingat, mag-inom tayo ng lemon. Kailangan. Mag-virus. Ayan pain tayo ng isda. Hito. Pakainin natin yung mga hito, kailangan, at saka yung manok. Pero yung manok, naubos na rin. May virus din yung mga manok. Kaya kailangan tayo, tumatawa na ako guys kasi kahit problematic si Lola, yan, masaya pa rin. Ayan yung mga manok po, yan na lang ang natira. Hello, yan na lang ang natira, malalaki na. Naubos na namin na kinakain yan, gawing dinuguan ng sarap. Kaya ito na guys, kailangan palitan natin ang tubig bukas. Ayan, Alam niyo ba yung hinalo namin dito na tilapia, inuubos lahat ng mga hinto. Tigas kasi ng ulo ng anak ko. Sobrang tigas. Ayan sobrang tigas. Sabi namin, hindi pwedeng ihalo yung tilapia sa isdang hito. Kasi yung hito, malalaki ang bunganga. Yung tilapia, ang liit-liit. Diba? Nung maliliit pa sila. Yan, sabi niya, hindi nila kakainin. Ayan, ang hindi kakainin. Inubos lahat guys. Yung tilapia na 2,000 na tilapia. Nako. Nilamon lahat ng mga hito. Kaya sabi ko, wag ka munang bili ng tilapia. Unahin mo muna itong hito kasi sisira lang yung pera mo. Kailangan din i-focus mo yung ipon. Hindi lahat ng OFW ay yung bang kapag may pera ka, mag-invest ka, mag-isip ka kung ano yung nakikita mo sa YouTube, nakikita mo sa mga Facebook, na aasenso sila, baboy, mga kambing, yung pinaghirapan mo ng ilang taon, maggawa ka ng malaking paglagyan mo, pero maganda ang mag-invest. Pero alam nyo, ang suggest ko lang guys, mas maganda ang lupa na magsanla ka ng lupa kasi yung lupa, hindi na wawala yan. Kapag nagsanla ka ng 200,000 na lupa, isang hektarya na yon na maganda na. Kapag may 200,000 ka or 300k ka na, magandang lupa na yon, yung mga irrigated, yung mga twice a year na second crop, main crop, ganon. Pwede mong, kahit pa 3 beses ka mag-ani. Sulit na sulit mo yung pera mo kasi yung pera mo, kapag nagsanla ka ng lupa, ibabalik yung pera mo, di ba? Ibabalik yung rental lang, yung kunwari mag-rental ka ng, yung usapan nyo ay 4 years na taniman mo. After 4 years, ibalik mo na yung pera niya, ibalik na niya yung pera mo, kukunin, ibalik mo na rin yung lupa. Pero kung wala ka pang maibalik, wala pa siyang maibalik at continue pa rin yung pagtatanim mo, continue pa rin, di ba? Mas maganda yun kasi yung pera mo, nakasave yun, parang savings, nakasavings na yun. Parang time deposit na yun. Kahit na walang anak, at least, yung pera mo doon, hindi naman pwede na kukunin niya yung lupa kapag hindi niya binalik yung 300,000 mo, di ba? Maganda yun. Yun ang laging suggest ng asawa ko na sabi niya, mag-join kayo, mag-ipon kayo. Kung hindi, baka. Yung mga hindi binibili ng mga pagkain, yung mga grass lang. Baka, kalabaw, lupa. Yan ang magandang invest ng OFW. Number 1. Baboy, nako.
uubusin niya lahat ng pera mo. Kahit ito, yung hito. Akala niyo ba ito, hito? Successful na naman. Ay nako, ang mura. Kapag naani to, di mo alam kung baka yung binili ko na 13,000, hindi pa ako makabenta ng 13,000. Yung kinain niya, yung pagod mo, wala na. Kaya nga sabi ko, yung anak ko kasi puro basta nakikita niya sa mga katulad niyang OFW, nakita niya na si ganito, nako. Kung OFW ka guys, number 1 lupa. Ako nga, hindi ko nga nagawa noon kasi yun ang gusto ng asawa ko. Kaya lang 3 silang anak ko na sobrang hirap din ang buhay. Kailangan din gusto kong masuportahan sila. Kailangan kasi siyempre magkano lang naman ang sahod ko noon, di ba? Nung maisip ko na yun, wala na. Matanda na ako, hindi ko na kaya. Sumakit na lahat ang likod ko. Siyempre. Ayan, ito yung mga Kaya kung mag-invest ka, maganda yung lupa. Mas maganda kasi hindi na uubos. Hindi, kailangan makapag-invest ka ng konting bahay. Okay na. Ito, tingnan nyo yung in-invest niya. Ang laki-laki. Ang luwang-luwang na ang luwang-luwang. Ilalagay mo lang dito, kambing. Wala na. Yan kainin ko kung gusto nila. Kung gusto nila yung manok, yung isda. Pagkain, hindi. Tingnan mo, ignorante sila. Hindi sila marunong. Ay, maghukas ka dyan. Kaya sabi, tama yung asawa ko na mag-invest ka ng mag-invest ka ng lupa para at least maipon ka. Kung inipon niya lahat yung pera niya sa isang taon, grabe. Daming pera. May palay ka pa, libre ang bigas. Magbenta ka ng palay, ang mahal-mahal, di ba? Ay, nako. Kaya nga sabi ko, mali. Pagkatapos, kapag naalala niya yung mga nawawala, yung mga namatay na baboy, iiyak, nagwawala, parang mabaliw. Paano kasi? Sabi ko, ang baboy ay parang yan, butas na savings yan. Sabi nga nila, yung alkansyang butas. Hindi ka maniwala dyan, baboy. Mag-alaga ka ngayon ng baboy. Gaya namin, nag-alaga kami ng baboy. Malapit ng katayin, malapit ng mamatay, malapit ng ulamin, malapit ng ibenta. Doon naman dumating ang buwisit na yan, ESF na yan. Ngayon, may sakit na naman tayo na darating na naman yung galing sa China na na yan, yung COVID na yan. Lockdown na naman. Paano ang buhay? Kung hindi ka pa mag-isip, na OFW, pauwi ka na, magpupurgod ka na. Ay nako. Hanggang wala ka, gaya ko din. Zero balance, nawala. Pauwi ka na, wala ka pang pera. Ayan, hanggang nagmamakawa ka na sa amo mo na gusto mong bumalik, hindi ka na makabalik kasi matanda ka na, ayaw ka na nila. Di ba? Kailan ka pa mag-isip? Iniisip yung anak ko na yung isang babae guys na inihintay lang niya yung alis niya mapunta sa Malaysia. Yan, tumatawag na naman yung anak ko. Sabi ko sa kanya, huwag mong gayahin yung kapatid mo na mag-invest ng baboy. Baboy. Gusto ko mag-invest ka, sabi ko, kalabaw, baka, at saka lupa. Kapag nakabili ka na yan, kahit isang hektarya na lupa, okay na yun kasi may anak kang mga lalaki. Saka baka, yung 2 mag-asawa na maliliit, palakihin mo yun, dumami. Saka kalabaw na 2. Okay na yan. Suportahan mo kasi mas okay yan. Hindi masayang talaga yung basta masipag lang yung mga anak mo na mag-alaga, magtrabaho sa bukid. Lahat naman tayo mga probinsya, di ba? Masipag sa bukid. Lumaki ako sa bukid, yan na. Yan ang anak ko, tumatawag na siya. Kaya, shout out sa inyo guys. Ito, share ko lang yung experience namin na puro logi. Kaya yung anak ko, minsan nag-aaway kami kasi, bakit daw ganon ang nangyayari? Hindi mo naman hawak yung buhay ng isang hayop, di ba? Gaya din natin ng mga tao, magkakasakit din. Meron din tayong sakit. Ako nga nagkakasakit na rin Kaya nga sabi ko, tao pa magkakasakit. Hayop pa kaya, di ba? Hindi pa nila masabi yung mga sakit nila. Hindi mo naman alam kung ano yung sakit nila, di ba? Kailangan kahit pa yung mag-aral tayo ng mabuti tungkol sa mga sakit na malalalim. Kung gusto mo mag-alaga ng mga ganito,
Kailangan malinis ang bakuran, disiplinado ang mga tao na kapitbahay mo, at saka yung bang lahat ito naka-cover. Kasi lahat yan naka-cover, hindi ganito na open para mawala sila yung bang kapag may pumasok na galing sa ibang lugar at may sakit na hinawakan niya, hindi pwede na na papasok sa piggery mo, di ba? Kailangan malinis. Kailangan meron siyang pas yung mga anong tawag yan, yung spray para sa parang tao. Ganun kasi ang alaga natin na baboy ay sensitive din, mga sensitive na ko na yan, experience ko na yan, kaya sabi ko, kung bata lang ako, kaya gusto ko sa apo ko yung anak ko, yung apo ko na lalaki, yung anak ng may-ari ng piggery. Sabi ko, yan ang pangarap ni papa mo. Gusto ko, sabi ko, matuto ka mag-aral ng veterinary. Kasi meron akong pamangkin na veterinary, magaling. Marunong siya lahat. Alam niya ang sakit. Pero matanda na rin kasi at saka medyo malayo sila. Alam mo, kung maghawak ka yung veterinary lang na poko-poko, kapag nagkasakit yung yung mga baboy mo, wala siyang may suggest na sakit, na gamot. Veterinary lang yun na yun. Nag-aral lang, nag-training lang yun. Toto, hindi pa marunong magkapon ng ng baboy. Nako. Yan lang guys, may share ko sa inyo. Kaya sagutin ko na yung anak ko kasi tumatawag. Yan lang, kaya tayong mga OFW, hindi yung insulto. Totoo yung sinasabi ni Lola kasi dami ko ng experience guys. Ilang beses na akong nalugi. Ilang beses nalugi yung anak ko. Ilang beses siyang nalugi. Wala pa rin siyang, di pa rin siya nagbabago. Baboy pa rin yung nasa utak niya. Baboy. Ayan. Ayan mo na. Sige na. Nagagalit na si Lola. Ayan mga kambing. Tingnan nyo, naghalo-halo. Hindi ko nalinis kanina kasi naglaba ako guys. Pagod ako kayo. Bukas, yan ang titirain kong linisan. Pag Kaya yan lang guys. Kaya bye-bye. Maraming salamat.